Ipoh is Malaysia's charming sleepy town with an exciting food, culture, and art scene. This city is also well known for its cuisine and natural attractions. Some of the famous Ipoh dishes that have to be explored are chicken rice, Ipoh curry mee noodles, and chicken hofan or chicken and prawn noodle soup. So what are you waiting for? Let's ditch the tourist traps and dive into the delicious secrets this city has to offer. We're on a mission to uncover the most incredible hidden food Ipoh has to bring. Welcome to Ipoh Charat! At nandito na nga tayo sa restaurant Tian Chun. So mga akla, itry natin yung mga pagkain na pwede nilang i-offer at tingnan natin kung masarap nga ba talaga o charot-charot lang. O tara na mga akla, let's go! Mga akla, nandito na nga tayo sa sikat at pinipilahang mga kainan. Dito lang yan sa Ipoh. So mga akla, nandito nga yung una nating in-order, which is yung tricycle chicken. O diba, may pa-tricycle chicken, Pilipinas lang. Tricycle chicken, prawn kway teow soup. So nagkakahalaga siya ng 13 ringgit o i-times 12 nyo na lang siya. So yun yung pinipilahan nga dito. Kasama niya meron yan ditong bean sprout na meron lang oyster sauce, so parang typical lang. At syempre, umorder din tayo dito ng chicken satay. So ito yung barbecue ng Malaysia. At meron din tayong pork satay. So this is the second time na magta-try tayo ng pork satay kasi kadalasan dito sa Malaysia is beef or chicken lang yung available kasi nga for halal food. Syempre, may malamig tayo Coke. So yung mga akla, ito pala yung sauce ng chicken satay, ng satay. Peanut sauce to, sobrang sarap. So, try muna natin tong pork saka yung chicken satay. Try natin mga akla. Parang kakaiba yung ano nila, yung peanut sauce nila. Parang ano siya, parang super peanut, parang peanut butter na. Kasi kadalasan ng mga peanut sauce sa Malaysia, mararamdaman mo pa yung mga peanut na parang buo-buo. Pero ito, may mga buo-buo siya, pero parang lasang kari-kari na yung sauce. Try naman natin yung chicken. Ano? Sarap! Eh, syempre, may partner yung cucumber palagi. Sarap! At syempre, tatayin na natin yung mahiwagang bean sprout. Ito natin. Ano bang special dito sa bean sprout na to? Ang ingay lang dito, te. Saka ang init. Typical lang. Sakto lang. And then, try na natin itong tricycle chicken na kway teow noodle. Try natin kung masarap ba. Tingnan nyo naman, te. Sarap nito dahil, for sure. Hindi pa nga natitikman, masarap na agad. Try natin. Masarap siya. Lasa mo yung prawn. Saka lasa mo yung medyo salty-saltiness at kemerit yung atake niya dahil. Kuha tayo ng manok. Saka kuha din tayo ng isang prawn para matikman natin. Try natin. Try natin.
Ang ganda ng combination ng chicken sa kanang prawn. Ang sarap. Super meaty eh. Saka yung saltiness, ang sarap. Oh, yun ang mga akla. Konting mga reviews lang. For me, pwede nyo siyang puntahan. Hindi siya ganun kabongga, pero okay na. Okay na siya. So yung mga akla, kain na kami ha. Mamaya na lang ulit. Punta tayo sa next nating destination na kakainan natin. Ayun na nga mga akla, almost natapos na nga namin yan, kainin, di ba? So almost ubos namin siya. Pero ako, yung noodles, hindi ko siya masyadong naubos. Ang daming tira. So medyo mabigat yung noodles. So ang total na nagastos namin dito is 45 ringgit in Malaysian ringgit. So i-times nyo na lang yan sa 12 sa Philippine peso. So roughly, it will be like more than 500 pesos. Worth it ba ang pagkain? For me, hindi masyado. Kasi nothing special. Hindi siya yung ganun na kabog. Kasi ang dami ko na nakain ng mga Chinese food, noodles, saka mga satay dito sa Malaysia. Pero ito is makakalimutan agad natin. Ano nga ba yung kinain natin ngayon? Uy! Ang bilis makalimutan! So mga akla, tara! Punta na tayo sa next destination natin. Sama na kayo! Ayun na nga mga akla. Dito na nga kami bumagsak sa Hadramaut Yemeni Arabic Restaurant. Dito lang din yan malapit sa Quinta River Walk dito sa Ipoh. O di ba mga akla? Sa sobrang dami ng tao doon sa Quinta River Walk. At saka kakaunti lang din naman, hindi rin ganun karamihan yung restaurant doon. Nag-decide na lang kami na maglakad-lakad. Baka meron ngang sakali or baka sakaling may mga restaurant na open or may mga restaurant na available pa sa mga paligid ng River Walk. So ayun na nga mga akla. Ending up, dito na nga kami kakain for our dinner. So, walang choice, pero for sure, mukha namang masarap kasi nga, hindi siya masyadong pinipilahan at hindi rin siya masyadong sikat na sikat. Pero may mga kumakain dito, mga Muslim or mga Malay kadalasan. So, mga akla, in-order lang naman namin dito mga Arabic food, like yung mga chicken mandi rice, yung mga kebab rice, saka yung mga ano nga pala to, mga salad. So, tingnan nyo na lang mamaya yung mga pagkain na ina-offer nila dito. And, tara mga akla, medyo gutom na si akla. Kaya, lalapsa tayo. Tara na! So, eto na nga mga akla, yung lahat ng pagkain or yung mga in-order natin mga pagkain dito. Diyos ko dahil, ang lalaki na serving, hindi namin naakala to. For the takaw mata na naman tayo. So, first, meron tayo dito, ano to? Arabic salad. Meron din tayo dito chicken mandi na bawas na. Charot. At meron din tayo dito beef kebab with rice. At ang last is yung shawarma natin na set. Shawarma set. O, diba? Ang dami. So, paano natin to uubusin? So, try lang natin isa-isa. O, kumain ka na dyan. Huwag ka na mag-antay. Sige na, kuha ka. Tatry ko lang din to. O, diba? Try natin isa-isa. Oh, ang sarap. Ano yung cheese na ginamit? Ang alat. Ano to? Kesong puti ata to eh. Tingnan natin. Try natin. Parang kesong puti. Ang alat.
Pero nagko-complement siya dun sa salad na tomato na may cucumber. So nagko-complement talaga siya. Try naman natin tong kebab. So meron ditong parang, ano nga pala to? Parang curry. Curry nga. And then meron din sila ditong mahiwagang sauce. Ayan yung may mga tomato, kung anik-anik. Try natin. My God. Siyempre, papakita ko muna sa iyo, di ba? Try natin. Ang laki ng tipak ng beef. Saka parang may aftertaste. Pero masarap. And then yung basmati rice nila, ang sarap. Yung basmati rice kasi, hindi siya nakakataba. Kaya, hindi ka rin masyadong mabubusog sa basmati rice. Kaya masarap siya. Ang ganda lang ng kulay ng basmati rice kasi may puti, may yellow, saka may orange. Tingnan nyo, oh. Lagyan natin yan ng sauce. Ang ingay ko kumain. Diba? Try naman natin tong manok. Lagyan natin ng sauce. Lagyan natin lasa. Andito pa rin yung beef. Hindi siya ganun ka tender yung beef, pero mangunguya mo siya, yung sakto lang yung lambot. Try na natin yung chicken. Yung chicken para siyang pinausukan. Para siyang in-steam na naluto sa pagkaka-steam. Hindi siya pinirito eh. Hindi rin siya grilled. Parang steam na pinausukan na medyo may pagkausok-usok. In fairness, okay naman yung lasa ng chicken. Pero dito pa rin ako sa beef. Try natin to. May different sauces siya. In fairness tatlo yung sauce nila dito. Parang Thousand Island, mayonnaise, saka chili sauce. Or parang garlic sauce. Try natin. Sarap. Pag pinag-combine pala yung mga Thousand Island, saka yung garlic sauce, saka chili sauce, masarap. And let's take a bite ng shawarma nila. Tingnan natin kung masarap pa yung shawarma nila. Let's try. YouTuber yan. Charot. Masarap. Pag mainit, lalo. Maharap siya. Maingay lang talaga ako kumain. Uy, in fairness, masarap yung pagkain dito Saka affordable yung mga prices niya. So total na to, kung susumahin, less than 1,000 pesos lang to. Or less than 100 ringgit. Para mga siguro nasa 700 to 800 pesos lang lahat ng to. So pwede kumain nito parang 4 to 5 persons. Ang dami kasi ng servings nila. So, hindi man siya sikat na hindi man siya pinipilahan dito sa Ipoh. It's a must try. Sobrang sarap niya. Kumbaga parang underrated siya, or baka siguro kami mga turista, hindi namin siya kilala, or hindi siya nakalagay dun sa mga restaurant na mga sikat dito sa Ipoh. Pero mga akla, puntahan nyo tong Hadramaut. Dito lang yan, malapit sa Riverwalk or Quinta Riverwalk. Lakad lang kayo ng 2 to 3 minutes. Makikita nyo na agad to kasi ang laki ng restaurant nila. Oy mga akla, kakain muna kami mga akla kasi gutom na eh. Charot!
Ang bilis, di ba? Siyempre, pinas-forward natin. At gaya nga na sinabi ko sa inyo mga akla kanina, hindi siya lalagpas ng 100 ringgit or parang 1,000 pesos lang yung kinain namin. Oo mga akla, parang more than 1,000 pesos lang, like 1,100 pesos lang, or sa ringgit naman is parang less than 100 ringgit siya kasi 95 ringgit lang yan with tax. O di ba nakita nyo ba yung resibo namin? 95 ringgit. So sa mga kababayan or mga Pinoy na pupunta ng Ipoh, must try itong Hadramaut Yemeni Arabic restaurant. Dito lang yan sa Quinta, malapit sa Riverwalk. Dito lang yan sa Ipoh. So mga akla, imagine nyo yun, parang 4 to 5 person yung pwedeng makakain, pero 95 ringgit lang. Sobrang mura na nun mga akla. Kaya mga akla, sa mga Pinay natin dyan dito sa Kuala Lumpur, sa Manpanig ng Malaysia, umarat na kayo dito. And uuwi na nga kami dahil anong oras na mga akla? Alas 10 na ng gabi at bukas umaga, mag-aalmusal lang kami. At after nyan, babachi na tayo at babalik na tayo ng Kuala Lumpur. Oh, diba? Hindi tayo magiging lagari mga akla. And mga akla, sige na. Babalik na kami ng hotel. Doon na lang tayo magkita-kita para matulog na si Akla, di ba? Pay-pay nga din, ti. At nandito na nga tayo mga akla sa pinipilahan at sikat na chicken rice shop dito sa Ipoh. Oh, hindi yan 21, kundi nandito tayo sa 26 restaurant. Oh, 26. Walay, charot lang. So, ang mga in-order namin dito is, syempre, ito yung menu nila. Ayan yung menu nila. Meron din silang dim sum. But ang in-order natin for today's video ay ang chicken rice. Umorder din tayo ng Yangzu seafood fried rice. Umorder din tayo ng iced tea. Ano ba to? Basta ano nga pala to? Ice hot tea. Meron din tayong ice white coffee. At meron din tayong Hakka deep fried pork. O, di ba? And for the recommended na ano naman nila na ano nga pala to, na panghimagas, meron tayo dito custard. O, sabi ko sa inyo kung magkano yung magagastos natin dito, but less than 60 ringgit lang to, or parang nasa 600 pesos lang all in all. So, mamaya, samahan nyo ako mag-review ng pagkain dito. Kung pak na pak ba siya or witchy naman. O, di ba? Mamaya na lang ulit. Antayin muna natin mga laps. At eto na nga yung mga in-order natin dito mga akla. So, start natin yung pagkain natin. Oh, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan. We have the ice coffee or ice white coffee. Ano bang ice coffee? Try natin. Sarap. Kinabog ang Starbucks. Kasi famous ang Ipoh sa white coffee. So, hindi kasi ako ma-coffee talaga yung mainit na coffee. So, try natin to. Kaya, bonggang-bongga to sa akin. Lalo na sa mainit na panahon dito sa Ipoh. Masarap. At syempre, meron tayo dito, di ba, seafood fried rice. Yung goreng is fried. So, parang lagi dito sa Malaysia, ang lagi nilang title or pangalan ng mga food nila kapag fried rice is nasi goreng seafood. Mga ganon. First bite, mga akla. Try natin pa. Vlogger yan. Masarap. Malasa. Madaming magic. Sarap. Sarap. Malasa siya in a way na makita mo yung ang daming seafood. May paitlog.
Saka, may mga pagulay. So, pagsamasamahin natin yung mga akla. Seafood, egg, rice, tapos lagyan natin ng chili. Itong chili paddy nila. Sige, try natin. Ang sarap! Ayan o, oo. Nakikita nyo ba yan? Sarap! Sarap! And we have here the famous chicken, ano nga pala ito? Hainanese chicken. So, hindi na ako bumili ng Hainanese rice kasi may fried rice naman ako. Try natin ng walang sauce. Ang sarap! Nanonood yung oyster saka yung parang ano niya, parang ano to? Yung Chinese ano toyo. In fairness naman. Try natin to. With the sauce. Try natin. Kasi may sauce siya eh. Samahan natin ng cucumber. Pagsama-samahin at kainin. Ang harap. Ang anghang lang yung sauce. Ito yung chicken rice sauce dito sa Ipo. Ang anghang lang, pero masarap. Ito naman yung crispy pork nila. Kita nyo yan? Nga natin kung talagang crispy to. Lilig nyo yun? Sarap. Para siyang Chinese style crispy pork. Sarap. Lagyan din natin ng sauce with cucumber. Dito sa Malaysia, kapag bumili kayo ng mga pagkain or kumain kayo sa mga ganitong mga hawker or restaurants dito, lagi yan merong pa cucumber kasi mura dito ang cucumber. Charot. Ang harap, lalo na pag may rice. Alam mo yung timpla ng Chinese, yung Chinese na fried chicken or fried pork, ganun siya. At umorder rin tayo ng isang insum. Ito o, yan. Chicken feet, kasi favorite ko yung chicken feet. Let's try. Kung masarap yung chicken feet. Buto na siya, pero hindi siya masarap. Kulang sa lasa. Kasi favorite ko yung mga chicken feet or Chinese chicken feet. Pag yung mga adobong chicken feet, di talaga kumakain niya. Pero kapag Chinese steamed chicken feet, sarap na sarap ako dyan. Pero ito mga akla, wala siya ganong lasa, matabang. Kaya hindi siya salty, hindi siya yung parang matamis, saka yung soury. Yung traditional na Chinese chicken feet, for me, hindi masarap yung ano. Hindi siya recommendable na bilhin. At ito yung recommended na custard nila. Try natin kung ano ba yung ano. Parang leche flan lang sa atin ito mga akla. O, tingnan niya. Parang leche flan lang. Try natin. Ay, mas kabog yung leche flan natin. Ito kasi parang may halo. Parang may itlog. So, hindi siya pure na yellow, yung yolk lang. So, parang pinagsama na nila yung puti saka yung yolk. So, nalagyan lang ng asukal. Tapos, in-steam. Para siyang taho. Actually, hindi siya custard. Taho. So, ito hindi to recommended. Kahit sinasabi nilang recommended. Saka yung chicken feet. But all in all, dito sa lahat ng makinain natin, recommended siya. And guess what, mga akla? Tanong nyo kung magkano ang total na bill namin. It's just 50 ringgit. O, so, parang less than 600 pesos. Or, parang 520 pesos to be exact. Good for 3 persons na to na naman kasi ang dami na naman namin in-order. Kasi in-order namin yung best of the best at nagdagdag lang kami ng chicken feet at saka itong recommended daw na custard chenili na parang taho naman.
So yung mga akla, kakain na tayo. Samahan nyo na lang kami kumain. Ipa-fast forward na natin to dahil ang init at gutom pa din ako. Tinry lang natin para at least ma-check nyo kung recommended ba or hindi. Siyempre, recommended, pack na pack. Punta na kayo dito sa 26 Restaurant. Dito lang yan sa Ipoh, Malaysia. We're done na nga sa ating last restaurant food review dito sa Ipoh. And as you can see mga akla, di ba? Hey! Congratulations! Almost naubos nga namin yung mga pagkain dito sa 26 Restaurant. So, sa mga pupunta dito sa Ipoh, recommended siya at saka a must-try restaurant dito sa Ipoh. At thank you very much nga pala mga akla sa mga nanood sa mga recent vlogs natin. And ito na nga ang start ng mga food review or restaurant food review natin dito sa Malaysia. And mga akla, abangan nyo ang mga susunod pang mga pasabog natin ng mga restaurant na kakainan ng mga sikat at pinipilahan lang dito yan sa Malaysia. And if you like this video mga akla, i-like nyo na at kung natakam kayo, di i-share nyo na para maraming makapanood at maraming makadiscover ng mga restaurant na pwede nilang kainan pag pumunta sila dito sa Malaysia. Again, thank you very much mga akla. Until our next vlog. Char! Love you all!